So yun, okay. KGX, magandang hapon sa inyo lahat at check natin to, no? So far, Tuesday, October 2, February 10, no? Titingnan natin 145 inflow, no? Yung pumasok. Pero kung mapapansin nyo, no? Ito, kung titingnan nyo, Grayscale, malaki yung binili ni Grayscale, no? Siya yung pinakamalaking binili dito sa 145 na to. So 130 siya. Ayan, no? Pero kung mapapansin nyo, ang BlackRock ay nag-sell ng 20 million, mababa lang naman. Pero kung titingnan natin yan, kung titingnan natin, no, dito sa, nagsimula dito sa October 13, 2025, kung mapapansin natin, nag-start na rin mag-sell si BlackRock. Ayan, no. So, mas malalaki yung sell niya, yung mga nabenta niya, di ba? Kung titingnan nyo, versus doon sa pinasok niya, 'di ba? Mas marami, no? Mas marami siyang binenta versus doon sa pinasok niya. Okay? Kung mapapansin niyo, ayan, talagang totally lumipad ang market kasi ayan, kita niyo naman kung gaano yung pinasok nito 'di ba? So ayan, no? Solid na solid, wala ngang binibenta, titingnan niyo, tapos dito lang siya nagbenta, maliit lang. Tapos dito, I think ito yung pagpasok ng January. Pero ang liliit lang, pero ang lalaki ng pinasok niya. Pero pagdating dito, ito na yun, medyo mas malalaki na yung nilalabas niya kaysa sa pinapasok niya. Oo, merong isang malaking pinasok. Ito, 100, 300 or 600 worth of million. 648 million, no? Kumbaga 97%, ay 97,000 yung pagbili niya dito sa area na to. Pero kung mapapansin nyo, after nyan, nag-sell na siya ng 89, 90, di ba? So, ayan siya, no? Tapos biglang bumili. No isang araw, 231, tapos nagbenta naman siya ng 20 million. So, tingnan natin kung ano mangyayari pa dito, no? So, kung mapapansin nyo, ito yung lagi nating binabantayan, di ba? So, ganun din sa Ethereum. Kung titingnan naman natin sa Ethereum, 44 million yung inilabas ni BlackRock. Positive. Ang bumili si Fidelity at si Grayscale. Pero si BlackRock, kung mapapansin nyo, negative 44 million. Okay? So, ayan siya, no? Tapos, XRP natin, positive naman. So, BlackRock, wala. Sa Sol, negative 14K. No? Kung titingnan natin, kasi mas malaki yung binenta ni Grayscale, tapos nagbumili si Bitwise naman, no? Sa Dogecoin, ganun din. So wala naman. Sa Link, 700k. Sa LTC and AVAX, so wala pa naman. So marami pa naman yan kung titingnan nyo kung ano yung pwede pa. So ito lang yung binabantayan lang natin. Okay? So BlackRock nag-sell siya ng 20 million and 44 million sa sa Ethereum. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa ating chart. Kung titingnan niyo yung chart natin, ayan. So, ang ganda ng ginawa nating support and resistance. Noong umpisa, eto siya, 'di ba? Nakita niyo 'yan. Tapos biglang bumagsak dito sa area na 'to. So, nung bumagsak sa area na yan, gumawa tayo ng area na kung saan possible pag na-break, pwedeng lumipad. So, ngayon, hindi lumipad hanggang dito, dito lang. No? Tapos, nagkaroon siya ng every 4 hours candle. Ayan. Tapos, bumuo tayo. Nung nakita natin to, bumuo tayo ng resistance. Nung sinabi natin na possible, bumaba yan. Ayan, bumaba naman siya. Umangat ulit. And then, bumaba ulit. Kaya lang, hindi na, tawag dito, hindi na sumagad. Kung titingnan naman natin sa 1-day time frame, kung mapapansin natin, hindi rin siya sumagad. Okay? So ngayon, titingnan naman natin ngayon kung paano magiging galawan nito. So, pwedeng breakout pa rin kung sakaling pumunta siya dito at bumagsak, pwedeng lumalim pa. Pag ito na break, possible, lumipad. Kung mapapansin nyo, yung mga trade na pinapakita natin sa Reels, dito din galing yon. Di ba? Nakita nyo, nag-short tayo, di ba? Tapos, nag-long tayo, tapos nag-short din tayo. Ito lang yung sinusundan ko dyan. Once ma-hit niya to, at hindi niya na-break, doon ako papasok.
Or minsan, pag na-hit niya kahit hindi na break, minsan pumapasok ako, nagka-cut loss na lang ako. Ganun ang ginagawa natin. So far, ang ginawa naman natin ngayon, syempre bumili tayo dito, bumili tayo dito, bumili tayo dito. Ito naman yung sa spot trade natin, 'di ba? So sabi ko nga sa inyo, daily na ako nabili ng BTC, pero barya-barya lang siya. So far, ang holdings natin ng BTC para makita natin, syempre dapat lagi 'yan, no? Kasi gusto ko makita nyo lahat eh. Spot account, ito siya. So, negative $1 tayo today. So, ito na yung ating holdings na sa 0.0027. Kung mapapansin nyo, kahapon, nasa 0.0025 yan. Di ba? So, ngayon, 0.0027. So far, ito pa yung pang DCA natin. So, meron pa tayong 71. So, bukas ulit. Bibili tayo ulit bukas. Every time, sabi ko nga sa inyo, kaya natin ginawa tong crypto ipon serye para makita nyo rin kung ano mangyayari dito sa mga iniipon ko. So kung titingnan natin, sabi nila, no, sabi ng mga big influencer pa na iba, kung mapapansin natin sila is wala pa sa buying area nila. So possible bumaba pa yan. Yun yung sinasabi nilang ganon. Ako again, dahil ang binibili ko lang naman is maliit na amount, no, okay na ako na mag DCA na. Sorry, ano ako, hikab, kakagising lang eh, no? So, ganoon ang ginagawa natin, okay? So, hindi ako mag-expect na sobrang lalalim siya. Basta, ready ako ngayon. Kapag bumagsak naman yan dito sa area na to, tulad ng sinabi ko, bibili ako. No, pag bumagsak yan sa area na yan, bibili ako. Eh ngayon, bumagsak pa ulit, no, sa area na to, bibili ulit ako diyan. Okay? So, yun lang yun. And then next, syempre, for the assets natin sa BitGet, dito kasi ang ino-hold ko kasi B2Nix, BTC. Dito naman, so far nakakardano ako. Cardano and Ethereum. So, ang ating Ethereum worth na ay 0.2. So, nagsimula tayo sa nasa 0.003, di ba? Ay 0.0 parang 3 yata, 0.03, parang ganon. So ngayon, holdings na natin, tingnan nyo, nasa 15k na. Pero I think nasa ano na to, nasa 16k na yan or 16k something or basta ano na yan, negative na yung port natin dyan. Okay? So tingnan lang natin yung ating spot. Dito natin makikita yan. Ayan. Okay? So kung titignan natin dito, no, para lang alam ninyo, no? So, ito tayo. Ang break-even price natin is 2,191. Okay? So, dati, ang break-even price natin ay 2,400. Ngayon, naging 2,191. So, ang price ngayon ni Ethereum ay nasa 2.070. Okay? So, ngayon, ang break-even natin, 2,191. So, everyday, kung bumibili ako, bumababa pa ng bumababa. Yan. So far, ang ating titignan natin total. Teka. So nasa 17,000 yung ating tawag dito. Total 17 pesos pala today, no? PNL natin 17 pesos. So kakabili lang natin kanina, tapos kaya naging 15 yan. Ay kaya naging 1.127. Okay, ganoon din kay ADA, no? Kakabili lang din natin yan, kaya naging 385. Okay? So, ito lang ang binabantayan nyo dyan, tong point na yan. Yan. Ito, yan ang babantayan. Okay? Kasi ito, mabilis nagbabago yan. Ito, hindi nagbabago yan. Daily nagbabago yan. No? So, pero ito, tong price na to, nagbabago yan daily. Kasi, kung bumagsak si Ethereum, bababa yan. Pag tumaas, aangat yan. Okay? So far, ito yung ating crypto serye, no? Tapos next, may nakita ako, syempre, ito yung coin ni Trump, no? Coin ng Trump family, no? Ito yung World Liberty, no? Financial. So, ngayon, kung titingnan natin, ang nakita ko dito sa 1-day time frame, no? Malaki tinaas nito, nasa 0.7 pero hindi nag $1. Pero kung titingnan natin, parang alam ko 2024 coin to. Kung saan ito yung coin nila. Hindi to meme coin, no. So kumbaga ano to,
Kumbaga ang meme coin kasi nila si Trump eh. Yun 'di ba, yung Trump, Melania, no? Parang ngayon yung mga meme coin nila eh. Pero to hindi to meme coin, no? Kaya pinag-iisipan ko to na i-hold, no? Siguro kung meron dito kay Bitonix, dito ko siya i-hold, no? Oh, meron nga, meron dito kay Bitonix. Possible baka dito ko to i-hold. Baka mag-hold ako nito pero maliit lang. No, baka mag-hold ako niyan, maliit lang, no. Siguro nasa worth 20k or worth 20k or 10k. So pinag-iisipan ko pa siya. So ayan. So para sa akin, isa to sa baka kunin ko or bilin ko, no. So far siguro pwede na akong bumili dito para lang makita nyo na rin, 'di ba? So check natin. Siguro kahit na 250 a day, so 5 USDT, magbabawas ako kay Bitcoin kasi kay Bitcoin ang buying ko sa kanya 20 USDT. So siguro gagawin ko lang 15 tas dito yung 5 hanggang sa mabuo ko yung 10k muna. Okay? So far, ayan, ay nakalimit tayo. Market na natin 'yan. Ayan. So far 5 USDT, bang. So meron na tayong isang biniling world coin. Okay? Trump coin niya. Kasi alam naman natin Trump is ngayon 'di ba? So tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kasi kung ito nasa 0.1, 'di ba? Kung 10k 'yan. Kung nandiyan lang 'yan sa range na 'yan tapos makabuo ka ng 10k. 10k price tas biglang lumipad ng $1 no kahit papaano maganda yung lipad niya, no? Pero syempre hindi naman tayo mag-expect na lilipad na gano'n. So, dahil lang kay Trump yan, kaya tayo bumili. Okay? So, ngayon, back to the ball game tayo din sa ating Bitcoin. So, check natin yung BTC natin. So, apat na token na yung ino-hold natin ngayon. Cardano, WLFI, yung Worldcoin, tapos Ethereum, tsaka BTC. So far, ito na siya. Tingnan lang natin. Pero may nakikita ako na panibagong possible na pwede natin gawing support naman, no? So, we'll see kung ito magiging magandang support. Okay? Dahil may nakita tayo na sa 4 hours time frame na nagkaroon ng rejection. Tapos nagkaroon na dyan lang sila bumababa. So titingnan natin ito, nakita ko na to. Akala ko nga tutuloy dito. Parang ito yan, no? Akala ko tutuloy dyan, baka mamaya gumanon. Okay? So ito yung tinitingnan ngayon natin, new support natin dito. Ito pero hindi pa natin to tinatanggal dahil good support to dahil nakita natin na reject lagi dito. Pero ito, gumawa lang tayo dito, titingnan natin kung magiging strong support itong area na to. So paikli tayo ng paikli. No, kapag ito bumagsak dito, possible baka mag-drop na dito 'yan at bumaba na. Pwedeng ganoon ha. So check lang natin ulit. So yun lang naman yung ating update ngayon sa crypto serye natin at kayo ano yung mga token na iniipon nyo? So comment nyo sa ilalim and pag-usapan natin. Tingnan natin kung ano yung magiging galaw nung token ninyo based doon sa sarili lang nating analyzation. Okay? So sa mga wala pang Bitonix dyan, no? Nandiyan lang yung link natin ng Bitonix and BitGet, no? Dyan sa may description. Tapos sabay soon, magkakaroon tayo ng group. Sa ngayon, pending lang muna. Hindi pa naman critical masyado si crypto, no? Hindi pa naman masyadong critical. So, yun lang at saludo sa inyong lahat.